At eto na nga. Ano na nga dyan? Ano ba yan? Kamusta, parang Mark? Kamusta, Jimmy? Kamusta? Long time no see ah. Kaya nga, medyo matagal tayo hindi nakita. Parang may pa nangyari sa'yo nito, ano? Parang medyo matagal-tagal din. Pa rin nagtatago. At sino ka nagtataan na ngayon? Magkakatapusan na. Oo, ano na. Parang ano na to. Bakit ka nagtatago? Hindi, ano lang. Tamang ano lang pre. Ano kasi tayo? Tawag dito? Social media detox muna tayo pre. Ano ba yung pag sinabing detox? Ano ba yan? Ba yung tatanggalin mo lahat o magbabawas ka lang? Ano ka lang pre, nagbabawas ka lang syempre, parang natotoxican ka na sa ano mga naririnig mo or na ano sa social media. Parang stop ka muna and then focus ka sa real life, sa ano mo, sa kung ano talaga yung binavalue mo or sa family mo. Tama. Oh, sa mga Ayun tropa pala mo, yun. katulad ng ganito. Ayan. Ay, bigla na lang sumusunod. Sabi ko, kailangan ko muna mag-detox. Punta mo na kala Mark. Mag-record mo na kami ng podcast. Podcast ba to? Kala ko kwentuhan Ay, lang kwentuhan natin. lang ba to? Parang ano lang. Sabi mo record natin para ano maalala. Maalala natin. Yan. Oh, speaking of social media detox, ang dami, minsan napapansin ko yung sarili ko sa YouTube o kaya sa Reels o kaya sa Instagram yung mga ano nila, mga slow ay mga ano nila. Short form Oh, content. short form na ano nila. Doon grabe minsan 20 minutes na pala ako nag-scroll, di ko na pre, mamalayan. yan yung tinatawag na doom scrolling, pre. Oh, yun. Oo. Tama. Grabe, pre. Ano na yan, pre? Pati sa mga bata, pre, sa anak ko. Diyos mio, marunong. Pre, si Tay-Tay, marunong na mag-YouTube. Hindi ko na makontrol. So, siya na yung nagko-control ng YouTube niya. Puro mga YouTube short po. Yung tinatawag na, pre, mga shit, ano ba yan? Brain rots. Mga tong-tong-tong. Oh, yung tong-tong-tong sahur. Mga walang kwentang ano. Kaya nga nakaka-alarma kasi tawag nito. Ano naman, parang syempre gusto rin naman natin makontrol. Pero syempre katulad nitong yung mga, intindihin nyo na rin, yung mga magulang na medyo busy sa trabaho or may ginagawa, syempre hindi rin nila makokontrol yung device ng mga bata. So, yan yung parang isang dilemma ng ngayon na yun nga, may Siguro mamimili ka lang din eh. Mamimili ka lang kung papaiyak yung anak mo. Bahala ka sa aftermath. Hayaan mo na lang para Legit yan, magawa mo pre. yung mga gusto mo. Pre, ano yun? Mas maganda ba balance? Every other day? Paiyakin mo na lang. Bukas na lang. Yan. Yeah. So far, may ganyan kaming senaryo pag malapit na matulog, pre. Gusto pa rin mag-YouTube, mag cellphone. Ay, talagang papaiyakin mo na lang kasi anong oras na kaysa naman mag-suffer yung health ng bata. So, ganun talaga. Di ba pinagdaanan mo rin naman dati yun? So, hindi, pre. Kasi nung bata tayo, hampasin ka. Matulog. Dati kasi wala naman cellphone. Pagtapos ng mulawin, tulog ka na. Oo. Yun, wala kang choice. Maano ka na lang, pipikit ka na lang kasi pipitikin yung mata mo eh. Oo. Or tatakotin ka ng magulang mo, sige, tutusukin ko ng karaming mata mo. Parang kailangan mo tsaka excited ka kasi magbukas kasi maglalaro ka na. Maglalaro ka. Yun nga yung ngayon sa kabataan kasi syempre sila hindi na nila naranasan yung tumbang preso eh. Tsaka baka mga naabutan nila mga Roblox na eh. Roblox na. Malamang sa malamang pag nag-aaral yan. Yun na yung kwentuhan nila, Roblox, Mobile Legends. Gano'n naman talaga. Nag-i-evolve naman talaga yung nag-iiba. No, Kailangan ka pa rin. Nakabantay ka lang. Ano bang tawag na sa mga generation nila? Generation Alpha na ba sila? Yun ba yun? Generation X? Hindi ko alam. Hindi ba yun? Pero tayo is Gen Z. Gen Z. Hindi, millennial tayo, pre. Hindi, 1995 ako eh. Ako din, 1995. Gen Z ba yun? Gen Z. Gen Z tayo, pre. Gen Z. Basta kung saan, kung may positive sa millennial, doon ako. Kung sa Gen Z positive, sa Gen Z ako. Ba't ka mag-aanan? Ba't mo i-define sarili mo? Hindi, kasi medyo iba yung tingin niya sa mga pre, sa mga Gen Z, tsaka
sa millennials eh. Ang tingin nila sa mga Gen Z, mga entitled eh. Yung mga snowflakes baga. Parang biglang nawawala or maramdamin yung parang magre-resign na lang, ganun. Pagdating sa work, sa work environment. Okay. Ikaw Ano ba ang mga millennial? Mas yung matiisin? Matiisin. Loyal, parang gano'n. Hindi. Ano rin siya, pero mas parang balance na rin siya. Ewan ko, parang tayo nga parang nasa, tayo middle part ng Gen Z at saka millennials. Ganun. Basta in short, tito na kami. Mga Gen Z pa, patito na? O hindi Hindi. Mga ano pa yan, mga parang young tayo, adult. kolorum lang ata tayo. Wala tayong Kasi parang we're too young, para maging millennials. Full-blown, parang full-blown millennials. At saka full-blown Gen Z. Nasa kalagitnaan. Siguro may tawag din doon sa mga nasa gitna. Mga hybrids. Gen Z, parang parang Gen Z millennials. millennials. Ay, ang hirap nga mag-define eh. Pero sige, natin yung na yan kasi medyo ang mga ang mga millennials, sila ba yung pumapasok kahit bagyo? Ang Gen Z yung parang bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Basta ako. Hindi ako makakapasok yung bahay. Naalala mo dati, parang pumapasok na, kahit baha, parang mapapasukin mo yan. Igagi, pre. Iba yung yung year natin nun eh. Kasi, ewan ko, hindi pa kasi na-introduce yung work from home eh. Tsaka yung pandemic time eh. So, ang kala nila sa mga empleyado, mga isda eh. Mga immortal eh, no? Lalo na sa BPO, pre. Hindi ka pwede mag-absent. Magsabi na na bumabago. Sasabihin nila, dapat pumasok ka na maaga. Paano yun? Kunwari, basang-basa ka. Hindi, Pwede ka ba mag-request doon na, sir, pwede pa hinaan yung aircon? Hindi. Ang lamig. Dapat may ka na. Parang ka pa, i-gaslight ka pa. Hindi, dapat nagdala ka ng extra tissue. Nagdala naman ako, sir, kaso nabasa din eh. Anong gagawin ko ngayon? Wala, medyo harsh yung nun, pre. Harsh yung trato. Dati yun, ngayon okay naman na. Pre, nung nagkaroon ng pandemic, doon na-open yung mga yung mental health, yung parang sensitivity sa mga trabahador. Kaya medyo mas naging siya. At saka kung hindi dumating yung pandemic that time, walang work from home. Hindi makakaranas ang Pilipinas or yung buong mundo ng hindi nila marirealize na may mga work from home naman nun, pero hindi siya magiging ganun ka-accessible. Hindi siya magiging acceptable. Mapoforce mag-adapt lahat. May mga pros and cons naman na nangyari dun eh. Nung pandemic na time, no? Pero mas maraming cons. Pero may mga may ang dami, yun nga, na-introduce yung mental health na pala, hindi dapat basta-basta i-disregard. Yan, work from home. Ano ba mga bukod sa baha na pwede mong parang hindi ka makapasok dati? Bagyo, no? Ang legit dyan, pre. Strike. Yun, strike. Matik yan. Pagka-strike. Hindi ka na makapasok, no? Hindi. Sa school lang yun. Pero kung sa trabaho, wala. Bahala. Or antay ka ng mga kolorum. Doon mo malalaman ang halaga ng mga kolorum. Kolorum na jeep. Sakay kayo dito. Wala yung pakin. Punta mo, gubiyahe pa rin ako. Paldo. Yun yung mga yung mga driver na hindi walang asosasyon. Walang asosasyon. Pero nakakabiyahe. Oo. Pre, yung other na reason para hindi pumasok, yan, sore eyes. Ewan ko, kung sa public ba, pwedeng pumasok na may sore eyes. Pwede naman pumasok, hindi ka naman pipigilan. Pero pag nag-live ka, hindi ka rin naman siyempre, i-live mo na lang, makahawa ka pa. Yun nga eh. Pero kung pumasok ka doon. Hindi, kasi kasi yung, medyo sensitive kasi pag sa, sa private eh. Or sa BPO, pag may sore eyes. Hindi na kasi makakadamay ka pa ng makakapag-cause ka pa ng Ayan, yung bulutong. Bulutong, pre. Nagka-bulutong ka na. Pre. Kailan? Ay, Bata hindi, ka ba? Bata. Matanda na 23, ay hindi. 20 siguro, 25. May work ka na nun? 25. Ay, sakto. Yun yung time na pa-transition ako sa
Dun sa... Oo, sa front. bago. Tapos yun yung parang 2 months na wala akong trabaho. Nagkapulutong pa ako. Bad trip. Oo, bad trip, pre. Pero, bad trip ba talaga siya? O sumakto lang na sakto? Wala Hindi, akong trabaho. tama yan, pre. Good thing yun kasi bago pumasok na ano mo na siya. Tapos na. Oo, ganun pala feeling. Tsaka medyo fresh pa yung bulutong ko nun. Oo. Parang Kita-kita pa yung mga yung mga Oo, ang dami. peklat. Pero yung daw, mas maganda daw pag mas bata kasi yung yung peklat daw. Mawawala Mas agad. gagaling, Oo. oo. Tapos hindi ka na tatamaan ulit. Oo, ako, naalala ko, wala akong dito. Nagkaroon ako ng isang peklat dito. Parang lumubog sa mukha. Ganun daw yung Sa bulutong. ganun yung mga parang bibigyan ka nila ng sakit muna para maging immune ka. Katulad sa Beke, di ba? Nagkabeki ka na. Oo, bata. Hindi pa. Hindi pa. Bigyan niyo pa si Mark ng Beke. Wag naman. Sabi niya, magsigaw ka daw ng sigaw, no? Hindi yun naman pala. Hindi naman pala doon nakukuha Ay, hindi yun. mo pa pala naranasan yung malagyan ka ng parang yung kulay Blue? blue na amiel. Ba't ba na? Ay, alam ko, naglalagay lang nun para malaman lang na may baking. Para may Beke ba? Hindi Ay, naman siya gamot. Hindi siya gamot. Ay, hindi ba gamot yun? Hindi gamot yun. Ang lakas naman ng trip ang baho kaya ng amiel. Ewan ko sa pero kasi, ay yung ibang siguro, parang nilalagyan noon para malaman na may beke yung tao. So, lalayuan mo siya. Hindi ka makakipag kasi meron siyang parang blue. parang tandaan, parang warning sa iba na. Oo. Pero huwag kayo ngayon naman- na nila na ang gamot. Yun daw yung gamot. Gamot. Oo, Hindi. kasi ako, buti na bring up natin yun kasi yun yung yun yung, kasi inaano ko, kung paano kaya kung magkano si Tete yung anak ko. Oo. Yun, narinig ko lang sa isang podcast ata yun kung saan man. Basta daw, hindi yun gamot pero parang nilalagyan nun para indikasyon na, may beke yung oo. Huwag kang Huwag lalapit lalapit sa dyan. may blue yun dito. May beke Oo yun. nga, kasi hindi mo rin maano na, Nakakahawa kasi ang Oo. beke. Ay, Kasi- hindi ko alam. or hindi mo kasi malalaman na may beke siya, baka kasi maging judgmental ka. Chubby pala talaga, or mukha talaga siyang bullfrog. Ano, isa na. Wow. Kaya hindi ka pwede, sa bagay. tawa. Kaya pag may blue, pwede mo na siya kasi, ibig sabihin may beke May siya. beke siya. O kaya, nagta-transition na siya maging avatar. Agwa Bendin. O kaya yung sa X-Men, yung si Mr. Beast. si mga Smurfs. Ayun pala Ayan, daming ng beking yan. Beke, ano pang mga pwedeng dahilan kung ba't di ka makakapasok? Sa trabaho. Yung pinaka-legit is yung yung mga bereavement na, yun nga, sana hindi mangyari Oo, sa tama. Meron ako, one time, papasok akong office. Pag papasok ako dati sa office, ang layo ng nilalakad ko mula LRT, lalakarin ko yun hanggang Baclaran Station. LRT Station hanggang Baclaran Station. Sa baba, lalakarin mo yun. Oo. Kasi pag nakapunta ka doon, nandun yung bus papuntang Guadalupe. Buendia. Buendia. Pwede ka naman sumakay sa coastal, kaso sobrang daming doon, sobrang daming tao. Parang para maiwasan mo lang yung Oo, dagsa ng tao. So sakay ka doon para nandun ka sa unahan ng bus. Mm. Baba ka kagad ng Buendia. Ang kaso, pagdating ko doon, ang aga ko umalis, 8 ang pasok ko mga 6:30, nandun na ako, nag-aantay ako ng bus, wala talaga akong masakyan. Mas Wala. parang 7:30 na. Sabi ko, malilate na ako nito Text ako sa boss ko, masama pakiramdam ko. Uy, sakay ako pabalik Diretso computer shop kasama ko mga estudyanteng nagka-cutting. Feeling ko nag-cutting na rin ako. Yung feeling mo Feeling ko nag-cutting na rin ako. Pero yun nga, ang mahalaga, meron ka ng mga Oo, yung SL ka naman. SL na. Yan naman yung Pero importante. peking SL. Peking SL. Siguro lang, panaka-naka lang, pa isa-isa lang. Wag naman yung garapalan first na. time lang naman nangyari sa akin yun. Tsaka parang sobrang bad trip ko din kasi ang aga ako pumasok Ngayon nga lang ako pumasok. At saka yan pre, baka may meaning yan. Kasi yan yung tinatawag na burnt toast theory. Uy, naniniwala ka sa mga ganun. Oo, naniniwala ako sa ganyan pre na may meaning yung bawat nangyayari. Baka may na malay mo mababangga ka na pala. Okay. Oo. Kaya Bubuti na lang nagtawag ka ng sick leave. Edi Oo. sana hindi pinupunta na ka sa puntod mo. buti na lang pala hindi na ako makakonsensya. Nung una kasi nakakonsensya ako na
Nag-SL ako eh. Oh, minsan may mga ganyang scenario na parang ang battery, parang may yun, yung may mga planong hindi nasusunod kasi nga may mga hassle masyado. Tama. Magandang mindset yun para hindi ka mabad trip So, na. yun na lang gawin mo sa lahat ng pag malilate ka. Pag na-late ka, ganun talaga. Oo, Bale mo, baka mabangga pa ako. Kaya na-late na. Mamatay pa ako. Sabihin mo sa lahat ng yun, alam dahilan mo lagi-lagi. Ba't ngayon ka lang? Gusto mo ba ako mamatay? Sa lahat na yun, hindi na yun ako. Pag may usapan kayo ng mga tropa mo, tayo na pre, 3 oras ka na late. Ba't gusto mo ba mabangga ako? Paano pag nabangga ako? Ikaw magkana sa akin? Hindi nasa punto na. Hindi pinaglalamayan ako ngayon. Maraming salamat sa burn dust theory. Oo, pwede mo pala siya magamit. Pwede mo siya magamit na arsenal sa kung ano mang dahilan ng sa baba ako na sa airport. O, di ba? Ba't nakuli ka, pare? Gusto mo ba? Mamatay ako. Hindi, naman yan, may naman. Oo. Mag muna tayo. Wait lang. Yun na yung parang pag nakakita ka ng loophole na pang justify sa ginawa mo, ayun na, gamitin mo na. Pwede ka na maging lahat ng bagay malulusutan mo na. Di ba? Pwede. Mga nalulusutan, parang ginawa mo nung bata ka na nalusutan mo na i-confess mo ngayon. Parang ayoko. Bata pa naman nun. Bata pa naman ako nun. May alaga kasi kaming itik nun dati. Ba't natatawa na ako kagad? Tapos? Wala pa ako muwang nun. Sabi ng mga kapatid ko daw, hinagis ko daw dun sa apoy. Tapos awang-awa daw yung mga kapatid ko kasi hindi pa daw namatay. So parang yung naghihikaos na may yung may burn third degree burn yung nangyari doon. Tapos wala daw ako sinasabi. Ang ko lang noon ng justification. Bata pa kasi. Tsaka parang may pero naalala mo yun? O hindi? Hindi na pre. Siguro may talagang bata na parang may pagkasadista. May mga ganun. Hindi naman sa pangipagkasadista. Hindi naman kasi nila alam consequence ng ginawa nila. Hindi naman nila alam yung consequence kagad. Kung bata ka pa. Pero kung matanda ka na, ganun ka ba, hindi mo alam consequence ng gagawin mo. Mag-isip-isip ka na. Baka ka na talaga. Psycho ka na. Oo, yun talaga yung gusto mo mangyari. Ang ng iba. Gusto mo maghirap yung iba. Oo. So far naman, wala namang indication na gano'n. Hindi mo alam, Jim. Hanggat hindi ka nagpapatingin sa eksperto, Jim. Hindi mo malalaman yan. Recommend ka bang Meron tayong mga kilalang mga kung gusto mo magpa-test ng ganyan. Ay, hindi na. Okay lang. Baka mag-iba ang tingin ng mga... Wag mo lang hindi, pala yun? Hindi. Pwede pala. Pwede naman yun tawag doon, may tinatawag silang client. Ang tawag doon, burn duct theory. Burn duct theory. may nagawa tayong Yun. Yan, parang hindi mo na... Pero ngayon nung kinikwento sa yan, nagsisisi ka ba naman sa ginawa mo nun? Hindi ko naman parang bakit yung sisisinin? Hindi ko naman alam parang ibig sabihin, magpatingin ka na. Hindi ka na wala kang guilt. Sa mga listeners natin, kung may mare-recommend kayo, pakiano na lang po. Comment below. Wala tayong magagamit sa record na tatanggalin natin. Okay. Restart. At ayan na nga. May balik tayo sa Pero anong mo, Jim? Anong pinaka-worst na naranasan mo papasok ng office? Ang pinaka-worst na ko? Yung pre. Walaan ko. Yung may ASEAN. Summit. ASEAN Summit. Yung walang jeep talaga. Walang sinarado yung
Hindi, okay lang yung mga ganun, pre, kasi Lakad. hindi na rin naman ako papasok ng pag ganun. Oo. Yung masama, yung nasa gitna ka na ng kalsada, nasa ano ka na, nasa bus ka na, tapos nadjebs ka. Yun yung pinakaayaw kong feeling, yung nagtutubig-tubig na yung ano mo. Yung parang isang kinto na lang nung bus, lalabas na. Nagiging religyoso ano eh. Sa please lang. Lord. Makalampas lang ako sa magkakataon na Lord. Minsan lang ako miling sa'yo. Ako pinakamagiging mabait na disciple. Ang hirap kasi nun, kasi ewan ko kung ano, kasi ako pag ganun, naghahanap na, ewan ko kasi may ibang tao na ano tawag nito mahiyain, parang ano, hindi makapupo sa sa ibang lugar. Oo. Pero ako kasi walang hiya. Basta nyo majorbits ka na. Pag gano'n, nahanap na ako mga Jollibee or ano. Hindi pa ganun naman, pag ganung sitwasyon na talaga, wala ka nang pagpipilian. Basta pwedeng, Oo, basta pwedeng makaano ka na. mag-download. Ida-download Na-download mo na eh. Ang mahirap lang yung ano, kasi 'di ba sa ibang mga public, wala silang yung tayo kasi Pinoy may tabo at saka balde. Hindi mo na isipin yun. Basta mailabas mo na. Ano na yun? Putang Problemahin mo na yun after. after. Mo na. Oo. Swerte ka kung may ano ka, wet wipes or tissue. Kasi may classmate kami dati. Ay na naman. Tago na lang po natin siya sa pangalan. Toot toot. Tago sa pangalang Creperson. Naubos na yung ano, yung ticket daw dun sa bus. So, ang ginawa na lang yung medyas. Pero magandang ano yun. Magandang ano yan kasi wala ka na rin choice eh. Either yung panyo or ano. Hindi naman pwede yung t-shirt mo. Pera. Oo. Okay, Pero- wag mo na lang ano yun. Wag mo na lang. Magpanggap ka lang na. Tapos isisi mo agad sa iba. Sa iba. May tayo. Mauna ka na agad. Mauna ka. May tayo pa rin, no? Sino kaya yun? Tangin na yun, ha? Sabi, ang bawa naman dito sa Guada. May tae. May nakapak. Wala ka. Magsalita ka na. Tayo na para may nakapak ng tayo. Iyaano mo na agad na hindi ikaw. O, de-deflect mo na. Magiging ano ka na. May tayo talaga. Ganun. Kahit pa ulit-ulit ka na. Oo, Kada ano, minuto, binabanggit mo. Sir, naman may tayo. Putangin na talaga, no? May nakahabak niya, manigurado. Ganun. Magalit ka na para ano. Para hindi sa'yo magduda. Sino ba kasi amoy tayo? Utangin na naman. Sino ba yan? Tayo na parang usual na ano, no? Tapos pag pinaghihinalaan ka na, no, gumagawa ka na ng gulo. Ay, hindi, may ano yan. Ikaw yun, oh. Tayo na mo. Eto na. Hindi, yung, nahuli na siya yung umutot. Nakikiamoy na nga lang kayo eh. Galit ka pa. Galit pa. Buti nga utot lang to eh. Meron nga dito amoy tayo. Ay, nasa usapan tayo na po tayo. Utay na yan. Sana pag napinapakinggan nyo to, hindi nyo na maranasan yung ano. Sa mga nakikinig nito, ayan. Yan. Hindi nyo na mararanasan ulit na magka-LBM. LBM sa ano, no? Sa bus. Pero ang ano niyan, roll of the thumb, magdala kayo palagi ng ano, wet wipes. Pero meron akong yung pinsan ko, may tinuro siya sa akin. Pag ganun daw yung nangyayari sa'yo, ipasa mo daw. Pre, yung dalawang yung tuturo mo, pre, i-rub mo lang siya, tapos kung saan mo ituturo yung papapasahin daw. Parang witchcraft yan, pre. Yung turo niya, hindi ginagawa namin. Parang nung tinuro niya yun sa amin, ilang minuto din kami nagpapasaan, no? Kasi kinokontra mo eh. Ituro mo lang siya, tapos imasin mo lang yung taas na part, ganyan, no? Alam ko na yan, pre. Ito, ipapasa ko sa'yo ngayon, no? May term na ganyan, pre. Kung na alam mo yung term na buyag. Yung parang ano. usog. Yung usog, yung ano, pero usog or pero ano buyag. Ano yan? Oo, pwede. Parang may ano mo yung parang life force or yung
Di ba, baka may over matter ba? Oo. Tapos ano mo. Para Pasa mo sa kanya. parang technique sa Hunter x Hunter. Oh, pre, tinuro niya sa akin eh. Naging live, ano ko na yun eh. Naging live lesson na sa akin yun. Na ano mo naman, na-try mo na ano mo naman, na fact check. Oo, pinapasa ko. So Pinapasa ko ano, lang. okay. Sasalihan ko lang. Ang dami Kamay natin. tayo, no? Inaano yun. Hintuturo, Tapos, unahan mo na. Pag namasa mo na, kamay tayo talaga. Pero magandang ano yan kasi ang inaano mo is dinadivert mo yung mindset mo para ano malipat sa iba. Oo. Pero wag mo ililipat sa driver. Ayaw. Baka makita mo yung pinasahan mo. Puta, pinapasa doon sa driver. Puta, wag. Wag. Pasa mo, ibalik mo na lang. Wag mo ipapasa sa driver. Mahirap pag yung driver yung napasahan mo. Doon na matutupad yung burnt toast theory. Paglalamayan ka. Natain yung no driver. Grabe. Sige, lilat na tayo. Puta, pre. Ano na? Alas mo na ako. Natatay na ako, pre. Next time naman. Next time na ulit. Tatay lang ako. Salamat. Listeners. Hanggang sa muli. Paalam.